isang dating magbabasura. Pero ngayon, my God, very, very successful person in Dubai. At ito ang tamis ng paghihirap. Lumaki sa bulubunduking probinsya ng Tarlac. Simpleng pamumuhay ang nakagisnan. Sa kagustuhang umangat o guminhaw ang kanyang buhay, siya ay nangarap. Siya si Rami. Nung nandito ako sa Pilipinas, actually, nandun na sa province ako lumaki actually. Doon sa, meron kasi part ng Tarlac na which is parang hills siya. So, bundok siya. So, doon ako lumaki. Doon ako nag-college and doon ako nag-high school and elementary. Nangarap ng maayos na buhay pero sa akala niya ay hanggang pangarap na lamang ito. Ang buhay namin which is parang lang, very simple na family. Kumakain naman sa 3 beses ang araw pero hindi kami yung point na may pera. Yung bahay namin is gawa lang sa nipahat. Kung nag-aaral ako, puro akong part-time job yun. Tapos nagtuturo ako ng ano-ano sa mga schoolmate ko. Ginagawa ko na rin silang pagkakitaan kasi nakakadagdag ng income dun sa pamumuhay naming mag-ina. Lumipad sa bansang Dubai si Rami para dun siya magsimula ng kanyang minimithing buhay. Pero hindi naging madali para sa kanya na ito ay abutin. Puro pait sa buhay ang kanyang naranasan. Yung time na sa loob ng 8 taon na nagtrabaho ko doon ko naranasan yung hirap. Alam mo yung naglalakad ka sa disyerto, tapos dumudugo yung ilong mo, tapos kumakain ako doon sa kalsada, sa tirik ng araw, napakainit. Nagiging kargador ka, tapos yung tingin ng ibang lahi sa'yo is napakababa. Ang hirap tanggapin yun. Tapos may mga time na natutulog na lang ako, kinulong ako ng amo ko sa isang kwarto. Tapos doon ako natutulog sa sahig. Tapos dyaryo lang at saka karton yung higaan ko. Iba't ibang klaseng trabaho ang kanyang pinasok para lamang mairaos siya ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Trabaho ko doon sa Dubai, nung first year ko, nagtrabaho ko bilang isang car wash at saka naging janitor din ako. Tapos isa ako sa mga nangongolekta ng mga basura sa mga building, mga 48 hanggang 48 floors. Pinapasok ko yun. Umaakit ako sa taas para kolektahin yung mga basura, tapos tinatapong ko. Trabaho din ako bilang isang vendor doon. Nagtatakal-takal ako ng mga ulam, tapos binibenta ko sa mga Filipino community, lalo na sa simbahan. Tapos nagbebenta rin ako ng mga sweets, mga ganon, mga kakanin. Tapos dinidistribute ko yan sa mga Filipino community doon sa Dubai. Pero hindi pa rin siya sumuko, nakipaglaban sa hamon ng buhay. Sipag at tiyaga ang kanyang pinakita. Kaya naman, nagbunga lahat yon ng tagumpay. One time, naglalakad ako doon sa disyerto. Habang buwat-buwat ko yung items na i-deliver ko, sabi ko sa sarili ko is, alam ko darating din yung time na titingalain ako ng tao, mapapanood ako sa TV, tapos magiging sikat ako makeup artist. Which is, nangyari na nga. Na ang bilis, parang kidlat. Kasi wala pa akong 1 taon nag-umpisa. Marami ng mga bagay na nangyari sa buhay ko na hindi ko man lang naisip na mangyari pala sa akin. Mula sa pagbabasura, naging isang kilalang makeup artist, tinaguri ang beauty queen maker sa bansang Dubai. May nakadiscover sa akin na isang handler na makeup artist doon sa Dubai. Tapos sinama niya ako sa isang shoot. Tapos nung sinama niya ako sa isang shoot, doon na nag-umpisa lahat. Marami nang kumontak sa akin, marami ng mga project na kumuha sa akin. And then doon na nag-umpisa lahat. Marami akong nakilala mga stylist from Europe tsaka from Latin America. Tapos kinuha nila ako bilang stylist at tsaka makeup artist. Kaya doon na nag-umpisa lahat. Marami na raw ang nagbago sa kanya nang simula siyang maging makeup artist. Nakilala at nakamit lahat ng mga gusto sa buhay. Hindi ako makapaniwala kasi sa loob lang ng 1 taon, marami na sa akin nag-iimbita. May mga international pageant na kinukuha nila akong official makeup artist. At saka meron mga Bollywood superstar, at saka mga Hollywood superstar, at saka mga sikat na top model from different parts of the world na nire-request na laging ako na lang ang kunin kasi which is hindi ko rin alam kung bakit.
simula naging makeup artist ako, nagbago talaga yung buhay ko kasi unang-una, nandun yung respect ng mga taong hindi naniniwala sa akin. Nandun yung mga taong hindi nila pinaniwalaan na kaya ko palang gawin yun. At the same time, so, tumaas yung self-confidence ko. At saka, maraming times na nakakapag-travel ako sa trabaho ko at maraming mga personality akong nakikilala. Sa ngayon ay todo ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang kanyang nakamit. Maraming natutunan sa kanyang buhay na dati ay kay pait, ngayon kay tamis ng kanyang tagumpay. Kahit nasaan ka galing, kahit na wala kang pinag-aralan, o kahit sino ka pa. Kasi hindi ko in-expect na from may past na nasa bukid ako, nagtatanim ng palay, tapos ang bahay namin barong-barong. Hindi dumating sa point ko na magiging ganito ako. So, kung may tiyaga ka lang talaga at saka meron kang dedication sa ginagawa mo, alam ko matutupad yung mga pangarap mo.